Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa isang napakagandang kwento? Sa paglalahad natin ito ngayon, sisid tayo sa makulay na mundo ng isa sa mga pinakasikat na kwentong bayan natin, ang Alamat ng Pinya. Makinig kayong mabuti ha, kasi hindi lang tayo basta magkukwento rito. Bubuksan din natin yung mga nakatagong sikreto at mahalagang aral ng kwentong ito. Kaya, umupo ng maayos, buksan ang inyong mga tenga at simulan na natin ang ating masayang paglalakbay. Okay, simulan na natin ito. Nakakita na ba kayo ng pinya? 'Di ba matamis, minsan medyo maasim, at may kakaiba siyang itsura dahil sa dami ng kanyang mga mata. Pero ang malaking tanong natin, saan nga ba talaga nagmula ang prutas na ito? Bago natin masagot yan at tuluyang sumisim sa kwento, kailangan muna nating maghanda. Siyempre, bago tayo maglakbay, kailangan natin ng mga kagamitan, di ba? Kaya pag-aaralan muna natin ang ating tools for the journey o yung mga mahahalagang salita na gagamitin natin ngayon. Unang bahagi ang ating mga mahalagang salita para sa paglalakbay. Bago tayo mag-umpisa, tandaan natin na ang mga salita ay may literal na kahulugan at meron din silang mas malalim na pahiwatig na tutulong sa atin para mas maintindihan yung kwento. Ang unang salita natin ay tiyaga. Sa literal na ibig sabihin, ito yung simpleng pagsisikap sa paggawa. Pero ang mas malalim at mas mahalagang kahulugan nito ay yung pagpupursigi sa kabila ng hirap. Ibig sabihin, kahit na pagod ka na o kahit na nahihirapan ka sa isang mahabang assignment sa paaralan, hindi ka sumusuko. Tuloy pa rin. Yan ang tunay na tiyaga. Punta naman tayo sa susunod, ang salitang tapang. Pag narinig mo to, ang una mong isipin pagiging walang takot, 'di ba? Parang superhero. Pero sa mas malalim na pag-unawa, ang tapang ay ang katatagan sa pagharap sa problema. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka natatakot. Ang ibig sabihin nito, kahit natatakot ka o kahit may malaking problema sa harap mo, buong tapang mo pa rin itong hinaharap at nilulutas at hindi ka umaatras. Ang ikatlong salita naman natin ay pag-asa. Ang literal na ibig sabihin nito ay yung paniniwala natin na may mabuting mangyayari sa hinaharap. Pero ang malalim na kahulugan nito ay napakaganda. Ito ay ang inspirasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ang pag-asa yung parang nagsisilbing liwanag na nagbibigay sa atin ng sigla para patuloy na lumaban kahit na dumadaan tayo sa madilim at mahirap na sitwasyon. Ngayon, pumunta tayo sa paborito kong salita, ang diskarte. Ang simpleng ibig sabihin nito ay ang paraan ng paggawa ng isang bagay. Pero kayo ba, naranasan nyo na bang gumamit ng diskarte para mabuo ang isang napakahirap na puzzle? Sa malalim nitong kahulugan, ito yung pag-isip ng malikhaing solusyon sa isang problema. Kapag hindi gumana ang plan A, gagawa tayo ng plan B. Ganyan talaga ang pagiging madiskarte. At ang huli nating salita para sa paglalakbay na ito ay ang pakikipagtulungan. Oo, literal na nga ibig sabihin nito, pagtutulungan ng dalawa o higit pang tao, pero ang mas malalim nitong pahiwatig ay ang pagkakaisa para malampasan ang kahit anong balakid. Pakinggan ninyong mabuting salitang ito mamaya ha, dahil ang ating pangunahing tauhan ay mukhang may malaking problema pagdating sa pakikipagtulungan. Ikalawang bahagi, pumasok na tayo sa mismong alamat ng pinya. Huminga ng malalim, buksan ang imahinasyon dahil narito na tayo. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Tandaan ninyo yung mga salitang napag-aralan natin kanina, wala ni isa man noong kay Pina. Kilalang-kilala siya sa pagiging tamad at ayaw na ayaw niyang tumulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Wala siyang tiyaga at lalong wala siyang pakikipagtulungan. Dahil dyan, madalas siyang pagalitan ng kanyang nanay, pero kahit anong pangaral ang gawin sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago. Nakakalungkot, di ba? Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, nagkasakit ang ina ni Pina. Nangihina siya at hindi talaga makabangon sa higaan. Walang ibang maaasahan kundi si Pina. Kaya inutusan ng kanyang ina si Pina na magluto lang ng kaunting lugaw para may makain sila. Isang simpleng-simpleng gawain. Pero para kay Pina, naku, tila ito isang napakabigat na parusa. Imbes na gumamit ng diskarte para hanapin ng sandok at palayok sa kusina, alam niyo ba kung anong ginawa ni Pina? Nagreklamo siya. Sa isang inis at padabog na boses, sinabi niya, "Naku naman, ang hirap-hirap hanapin ang mga gamit dito. Sana magkaroon na lang ako ng maraming mata para madali kong makita lahat ng hinahanap ko."
Isang napakasamang pananalita na basta-basta na lang niyang binitiwan ng walang pag-iingat. At dahil sa kanyang masamang ugali at kawalan ng paggalang, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Biglang nawala si Pina. Parang bula, naglaho na lang siya sa loob ng bahay. Lumipas ang mga araw na hinahanap siya ng kanyang ina matapos itong gumaling mula sa sakit. Isang araw, sa kanilang bakuran, may napansin ng nanay niya. May tumubong kakaibang halaman na nagbunga ng prutas na tila maraming mata. Tinawag ito ng mga tao na pinya bilang alaala kay Pina na laging nagrereklamo at humiling na magkaroon ng maraming mata. Ikatlong bahagi, ang aral ng kwento. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay kung ano ang matututunan natin mula sa nangyari. Suriin nating mabuti kung bakit yon ang naging kapalaran ni Pina. Ang talagang nakakawili rito kung paano nagkaroon ng konotasyon o malalim na kahulugan yung mismong itsura ng pinya. Yung maraming mata ng pinya direktang sumisimbolo sa naging bunga ng katamaran at pamimintas ni Pina. Dahil ayaw niya maghanap at mas pinili niya magreklamo, ibinigay sa kanya ang hiling niya. Pero sa paraang hindi niya talaga inaasahan, naging panghabang buhay na paalala ito ng kanyang maling tagu-ugali. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang prutas na pinya ay nagsisilbing simbolo at malaking paalala para sa ating lahat. Mga bata, 3 malalaking aral ang dapat ninyong tandaan. Una, maging masipag. Huwag na huwag nating tutularan ang katamaran ni Pina. Pangalawa, maging matulungin sa mga magulang. Sila ang nag-aalaga sa atin, kaya nararapat lang na tulungan natin sila kapag kailangan nila tayo. At pangatlo, magpakita ng malasakit. Laging mag-isip sa kapakanan ng iba at magsalita ng may paggalang. Sa tuwing makakakita kayo ng pinya, gusto kong alalahanin ninyo ang mga aral na ito. Ika-4 na bahagi, pagsusulit. Oras na para ayusin ang kwento sa isang masayang memory game. Sino sa inyo ang may matalas na memorya? Oras na para sa ating pagsubok mula mismo sa ating worksheet. Nakikita ninyo yung mga blankong linya bago ang mga pangungusap? Gagawin natin ang ating diskarte para malutas ang puzzle na ito. Kailangan nating ilagay ang bilang 1 hanggang 6 para maisaayos ng tama ang naging takbo ng ating kwento. Handa na ba kayo? Sama-sama nating sagutan ito. Ayan, at naggulo-gulo na yung mga pangyayari. Basahin natin. May tumubong kakaibang prutas. Nagkasakit ang ina ni Pina. Si Pina ay kilalang tamad. Biglang nawala si Pina. Ang pinya ay naging paalala sa mga bata at nagreklamo si Pina at humiling ng maraming mata. Nako, parang ang gulo-gulo. Ano nga ba ang unang nangyari bago nagkasakit ang nanay niya? Paano siya naging prutas? Tulungan niyo naman akong ayusin ito. At ito ay napakagandang naglalarawan sa buong takbo ng ating alamat. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod. Una, ipinakilala si Pina na isang batang tamad at ayaw tumulong. Pangalawa, nagkasakit ang ina at inutusan siyang magluto. Pangatlo, nagreklamo si Pina at sinabing sana magkaroon siya ng maraming mata. Pang-4, biglang nawala si Pina pagkatapos ng sinabi niyang yon. Pang-5, tumubo sa bakuran ang kakaibang prutas na may maraming mata. At pang-6, mula noon, ang pinya ay naging paalala na sa atin. Mahusay! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil nakuha ninyo ng tama ang memory game natin. Bilang pagtatapos sa ating masayang paglalahad, gusto kong iwanan sa inyo ang isang napakahalagang katanungan para sa paglalapat sa buhay. Paano mo maipapakita ang pagiging masipag at matulungin sa iyong sariling pamilya ngayong araw? Gagamitin mo ba ang iyong tiyaga at diskarte para tumulong kay nanay at tatay mamaya? Sana ay maging inspirasyon kayo at kabaliktaran ng nangyari kay Pina. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paghihimay sa kwentong ito. Laging tandaan, ang mga aral ay hindi lang naiiwan sa kwento, kundi ginagawa natin araw-araw hanggang sa muli nating pagtuklas.